Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. September 27 na tayo, 2023. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at pinapanalangin natin palagi na makatanggap tayo ng mga biyaya ng Panginoon, bunga ng ating pagsisikap. Maraming nagtatanong, minsan alam ko hindi nila ito maunawaan, lalong-lalo yung mga kapatid nating mga protestante. Bakit sinasabi natin, purihin natin si Jesus, Maria at Jose? Dahil sila, gusto nilang mapansin na sa napakasimpleng mga binibigkas nating salita, binibigyan nila ito ng ibang kahulugan. Pero kung tutuusin natin, ito yung mga taong walang ginawa kundi minsan manggugulo at magbabato ng mga tanong na akala mo kung sino mga dalubhasa sa Biblia. Pero alam mo yung mga taong ganon, naawa ako dahil maingay pero punong-puno ng walang kaalaman ang kanilang mga pag-iisip. Siguro ang masabi ko lang, mag-aaral kayo ng mabuti upang sa gayon ay maunawaan ninyo. Hindi lang yung babasahin ninyo yung salita at yun na yun yung pag-unawa. Dahil ang tanong, bakit binibigyan pa ng papuri si Jose at si Maria? Siguro ibalik ko lang sa iyo ang tanong. Bakit kaya? Sino ba si Jose? Sino ba si Maria? Mga kapatid, tingnan natin ng mabuti, pag-aralan natin, wag lang puro basa, kundi magsaliksik tayo upang maunawaan natin kung ano ang napakalaking papel ng dalawang ito, si Jose at si Maria. Minsan, sana hindi naman ito bigyang pansin, kaya lang marami sa ating mga kapatid na naguguluhan, no, dahil sa mga tanong na yan. Alam niyo yung mga kapatid natin sa ibang mga sikta protestante, yung mga binabato nilang mga tanong ay yun yung mga tanong na ilang dekada na pabalik-balik. Kaya lang yung mga puso at isipan nila sarado, kaya hindi nila pwedeng maunawaan at hindi nila maunawaan yung mga sinasabi dahil hindi sila nakapag-aral ng mabuti. Bato-bato sa langit, pero kung tutuusin, wala silang ipakita na isang otoridad na makapagsabi na nakapag-aral sila. No? Ang sa kanila lang ay yung pagbabasa, at kung ano yung mababasa at nasusulat, yan lang din ang unawain. Na nakalimutan nila na sa likod ng binabasa ay may malalim na pag-unawa at kailangang unawain ng mabuti. At wag lang sanang kunin yung mga bersikulo, kundi basahin mo ng buo para maunawaan. No? Kaya mga kapatid, yaan na lang natin sila at sana magkaroon ng magandang pagninilay upang makita ang kahulugan ng gustong ipaabot. Ako na may natutuwa na marami sa atin ang naging bukas at nakita ang kahalagahan ng pagninilay. Ang tinitingnan lang dito ng mabuti ay yung pag-unawa at pagsisikap na maisabuhay ang salita ng Diyos. No? Marami sa atin ngayon ang tinatawag natin ng mga modernong pariseyo. No? Bato-bato sa langit yung mga kapatid nating sikta protestante, mga modernong pariseyo yan sila. Kasi madali nilang makita ang kamalian ng iba, pero hindi nila nakita na sila mismo ay namumuhay sa isang kamalian. Lalong-lalo na yung pag-unawa ng kasulatan. No? Sila mismo ay naloko, sila mismo ay nakiisa sa mali-maling interpretasyon at pag-unawa. No? Marami tayong mga kapatid na naging kilala na mga pastor, protestante na naging katoliko dahil sa kanilang pagsisiyasat. At ako naniniwala ako na yung mga kapatid nating ibang mga pastor na mabuti, dahil sa lalim ng kanilang pinag-aralan, hindi mo yan sila maririnig na nagkukomento o nagsisira sa ibang pananampalataya. Yung mga maiingay lang yan, yung mga taong mababaw ang pinag-aralan. Panalangin natin sila at
Hayaan natin silang makita nila ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa din ng kabutihan. Sa araw na ito, mga kapatid, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 6. Ano ba ang nilalaman ng ating pagninilay sa araw na ito ng ating Ebanghelyo? Dito ay tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at binigyan niya ito ng otoridad na maipahayag ang kagandahang loob ng Panginoon, ng Diyos sa bawat sulok ng komunidad. Binigyan sila ng karapatan gaya ng ginawa niya na magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit, at maipahayag ang mabuting balita. Ngunit may pinaalalahanan si Jesus na sa kanilang paglalakad ay huwag sila magdala ng anuman. Napakaganda. Ano ba ang ibig sabihin nun? Alam nyo, minsan sa ating buhay, kung marami tayong mga baggage, ang ating mga bagahe ay naging sagabal din minsan sa ating paglalakbay. No? At naging insecure din tayo, lalong-lalo na pag marami. Ako sa totoo lang, pag magbiyahe ako, ayoko rin ng maraming bagahe. Kasi time consuming at nakakapagod. No? Pero kung nagbabiyahe ka na maliit lang ang bagahe mo, smooth din ang biyahe mo, di ba? Palagi kong sinasabi, I have to travel light, no? Pero of course, yung abala na maidulot ng maraming bagahe ay napakalaki. Minsan yan din ang dahilan na madidelay tayo sa ating oras at dahil ang iniisip natin yung mga bagahe natin. At kung titingnan din natin ng mabuti, ano ba ang malalim na gustong ipaabot nito sa atin? Sa ating buhay, siguro mas maganda na yung mga bagaheng bigyang pinsin natin ay yung mga bagaheng gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. No? Siguro yan lang yung pwede nating dalhin sa ating paglalakbay. Na nakakatuwang isipin na kung saan man tayo makaabot, makarating, marami ang makaalala sa atin dahil sa ating kabutihan at marami ang natutuwa dahil sa ipinakita at ipinadama natin na kabutihan sa kanila. Mabigat sa ating paglalakbay na may mga bagahe tayong hindi maganda. Yung mga alaala ng kasamaan, lalong-lalo na yung aalis tayo na hindi pa natin natapos yung mga gawain na nakapagdulot ng hidwaan sa ating mga ministeryo. Sa bandang huli, kung bigyan natin ng lalim, ganun din. No? Kung tayo rin ay mamamatay, wala rin tayong madadala. Ang madadala lang natin ay yung mga kabutihang nagawa natin. Siguro para sa akin, yan lang ang gustong ipaabot ng ating Ebanghelyo na huwag tayong magdala ng mga bagahe na maging pabigat sa ating paglalakbay. Kung magdala man tayo, yun yung mga bagahe bunga ng kabutihan na ginawa natin at ipinakita sa ating kapwa. Sana sa ating pagsisikap, maging tapat tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging mabuti. Turuan mo kaming maging tapat sa likod ng aming kahinaan, lalong-lalo na sa usapin ng paglilingkod at pagpapahalaga sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Hesus na aming Panginoon. Amen.